Tampok sa isang exhibit sa Pasig ang ilang obra at memorabilia ng tinaguriang ama ng Philippine Comics na si Tony Velasquez. Bukod sa pagkilala sa kanyang malaking ambag sa sining, pagkakataon na rin daw ang exhibit para alalahanin ang ating kultura. Ang mainit na balita hatid ni Dano Tingkungko. Sino si Ponyang halubaybay at bakit maraming lalaking patay na patay sa kanya? Paano naman nabingwit ni Kengkoy ang puso ng pinakamamahal niyang si Rosing? Kung di ka makabangka o bago sa pandinig mo mga pangalang ito, sila lang naman ang mga tanyag na karakter ng tinaguriang ama ng Philippine Comics na si Tony Velasquez. Sa isang exhibit, alay sa kanyang alaala, tampok ang mga unang obra ng ilustrador mula 1930s hanggang 1950s. Makikita rin ang mga pinsel na gamit niya at ilan pang memorabilia tulad ng souvenir program sa Kengkoy the Musical noong dekada 90, pinagbidahan noon ni Jano Gibbs at Regine Velasquez. We talked with the wife of Tony Velasquez, Mrs. Pilar Velasquez, and we asked her if she could lend us some of her artworks. Tony Velasquez is considered to be the father of Philippine comics. Ever since he died in 1997, there has been no tribute or exhibit given to him. Sa lahat ng likha ng tinaguriang ama ng Philippine Comics na si Tony Velasquez, tatlo sa kanyang mga karakter ang pinakatumatak sa gunita ng maraming Pilipino mambabasa. Una na riyan itong si Kengkoy, o isang Pilipino na pilit nagpapaka-Amerikano pero sumasablay dahil anumang pilit niya ay namumutawi pa rin ang kanyang pagiging Pilipino. Nakatuluyan niya sa seryeng ito si Rosing, o ang simbolismo ng isang konserbatibong Pilipina noong panahon ng mga Amerikano, may hahalin tulad sa karakter na Maria Clara ni Dr. Jose Rizal. Tony Velasquez, in his works, pinapakita niya yung different sides of yung character of a woman. Ipinanganak sa Paco, Maynila noong 1910 si Velasquez. Noong 1929, binuo niya kasama ng scriptwriter na si Romualdo Ramos ang karakter na si Kengkoy. Una lumabas sa Liwayway magazine at itinuturing na unang comic book character sa bansa. During kasi the 30s and the 40s, walang libangan ng tao kundi comics talaga. And every week talagang inaabangan nila kung ano yung susunod na nangyari doon sa character na yon. Madalas daw ituring na talaan ng kasaysayan ng comics, lalo't salamin ito ng kulturang popular. Bagay na sa pamamagitan ng paggunita at pagkilala sa mga tulad ni Velasquez, hindi sana makaligtaan. Dano Tingkungko, GMA News.